Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan. Ngayong gabi, kaugnay pa rin po sa pagpatay na nangyari sa mag-ina sa Paniki Tarlac ng isang pulis. Bakit po pinag-uusapan po uli natin ito? Sapagkat po ang mga kalaban ng Pangulo, tulad po ng mga oposisyon, yung Makabayan Black, pinangungunahan po ni Congressman Zarate, Brosas at makasama. Ganon din po yung CPP, NP, NDF. Sabagay, ito na po ang spokesman nila, itong Makabayan Black. Ang Commission on Human Rights, nalaman po natin ay lagi ng kontra sa gobyerno, lagi pong kalaban ng Pangulong particular kay Pangulong Duterte. So, ang sinasabi po ng mga ito, lahat po sila ay sinasabi nila na ang nangyaring patayan o ang nangyaring pagpatay ng isang pulis, itong Master Sergeant Novicas, kung saan kanyang pinatay yung mag-inang Gregorio sa Paniki Tarlac noong Lunes, ang sinasabi po nila ay reflection daw po ito ng kultura, bilang isang kultura ng mga kapulisan, dulot ng ginagawa ng ating Pangulo, kung saan di umano the President is encouraging the police to kill when there is an opportunity to do so, as a matter of policy of this administration, thereby building that culture in the PNP and the armed forces to kill. Kaya po, sa halip na ang kondinahin nila ay itong kriminal na si Novicas, ang kanilang kinukundina dito ay ang pamahalaan at ang ating Pangulo. Kaya po tayo napipilitan na paulit-ulit itong paksa na ito, sapagkat gusto po nating ipaalam sa kasambayanan kung ano po ba ang katotohanan tungkol dito. Una po, ang paninindigan ng sambayanan tungkol sa isyu ng pagpatay sa mag-inang Gregorio sa Paniki Tarlac. Ito po ay isang isolated incident ng isang pulis kung saan hindi po siya naka-duty, off-duty po siya, at ang sinimulan po ng kanilang away ay personal, away ng magkakapitbahay, dahil daw po sa alitan ng lupa o right of way. So in other words, it was purely personal on the part of the killer policeman. It has nothing to do with his job as a police personnel. Matagal na pong alitan, ayon sa balita, matagal na pong alitan ng magkakapitbahay. And
everybody, including the President, every Filipino people in his right mind condemns this brutality who happened to be a policeman in killing this mother and son. That is an isolated case. So, wala pong kaugnayan. Ngunit ang mga kalaban ng Pangulo, ang kalaban ng pamahalaan, ay sinasamantala po itong pangyayaring ito para siraan ang gobyerno, siraan po ang pamahalaan, ang administration at ang Pangulo sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay isang policy, an established policy, culture within the police community because of the encouragement by the President for the policemen to kill their victims. Ito po ay kasinungalingan. This is a deliberate, malicious campaign against the President and his administration. Kaya po, paulit-ulit nating sinasabi ito at nililiwanag. Yes, we recognize the fact. Katulad po ng pinanawagan agad natin sa PNP Chief to launch a continuous program, particularly values education to instill discipline within the police community. Kailangan po yun. Sapagkat yung pangyayaring yun ay nagpapakita lamang na within the police community, mayroong mga undisciplined na iilan. Kailangan yan. Kailangan ang tuloy-tuloy na educational program for the police and the military. At kung hindi mare-reform, dapat lahat ng mga may kaso ay tanggalin sa serbisyo. Yun po yung ating panawagan dyan. We recognize the fact that there is a need for that continuous education, instilling discipline within the police community. But definitely, it is unfair to say, and it is a malicious imputation upon our police personnel to say that killing is a matter of policy. May nagsasabi po na ilan na dapat tanggalan ang pulis ng may pagbawal sa pulis to carry firearms during their off duties. It sounds good, but for practical purposes, that cannot be. Bakit po? Una, ang pulis is 24 hours policeman, even if they are off duty. Ibig sabihin po, kung mayroon pong makikita na kriminal, kahit sila po ay hindi naka-duty, isang kriminal na nagbibiktima ng isang inosente,
They have to respond. Kailangan po nilang pigilan ang sino mang gumagawa ng krimen. That is their duty. So, ibig sabihin, all the time, nalalagay po sa panganib ang kanilang buhay. The reason why they have to carry firearms, even if they are off duty. Another thing, kung malalaman po ng mga kriminal na walang armas ang mga pulis pag hindi sila naka-duty, yan ang panahon na pwede silang gantihan. So, they would be defenseless. Most likely, they would be killed. So, practically po, hindi po pwede yung sinasabi na pag hindi naka-duty, ang pulis ay dapat hindi magdala ng armas. Ano po ang precaution na lamang? Tiyakin na ang mga pulis is well-disciplined, na alam nila kung dapat kailan gamitin ang armas na dala nila at para kanino nila ito gagamitin. Ito po yung mga values educations that we have to inject, instill onto the human values of the policemen. Yan po. Ngunit kaya po sinasabi natin, hindi po question yung kanilang pagdadala ng armas. Ang issue po dito ay itong sinasabi po ng mga kalaban ng Pangulo at ng mga opposition. At lalo na po itong mga magkakaliwa. At kahit na po itong simbahan, specifically po dyan, in the person of Bishop Pagapuro. At katulad din po ng sinasabi ng Commission on Human Rights. Di po bali itong mga komunista, itong CPP, NP, NDF, and the person of Sarate Brosas, sapagkat ito po talaga yung makalaban ng gobyerno, ng pamahalaan. Kaya nga po natin ito gustong matanggal sa Kongreso. Pero ang nakakalungkot po dito, itong Commission on Human Rights at saka ito pong simbahan. Katulad po ng sinasabi ng Commission on Human Rights, condemning the police community, ascribing that incident in Tarlac, in Paniqui, Tarlac, as a matter of culture, policy, encouraged by the President among the police personnel. Iyan po, CHR, kung sino man yung nagpa-interview na babae sa media, speaking for and in behalf of the CHR, you are deserving the country. Hindi ka nakakatulong. You are a public officer. Masama lang sabihin sa iyo, sabihin ko dito, gaga ka. Para sabihin mo yan na kultura ng mga pulis ang pagpatay. At dahil sa ini-encourage ng Pangulo, sira ulo mo. Papakita lamang yan at nagpapatunay na ang CHR ay kalaban ng gobyerno, na ang CHR ay instrumento ng CPP, NP, NDF
para pabagsakin ang gobyerno. Katulad din ng sinasabi ni Bagaporo, speaking for and in behalf of the church. You are misleading our people. Your role, your duty is to help the government, not to destroy it. Ang ginagawa nyo, you are cooperating with the CPP and PNDF to provide causes for the people to get angry with their government. Inuudyukan nyo, ginagatungan nyo ang publiko, ginagamit nyo yung specific incident na yan para siraan ang Pangulo at para ang Pangulo at ang buong kapulisan. Actually, hindi lang para siraan. Ang purpose nyo, galitin ang taong bayan na mag-aklas laban sa pamahalaan sa administrasyong Duterte. And that is sedition. What you're doing is a crime. You are inciting the people to rise into sedition using that incident, even though it is an isolated incident anyway. Pero kayo, you grab all the opportunities para gatungan ang sambayanan. At iyan ang hindi maganda sa inyo. Specifically, the CHR, the Commission on Human Rights. You are a government agency. Yung sinasabi niyong you are the guardian of human rights, it does not mean to say that you have to be against the government. Baka hindi nyo naintindihan ang tungkulin nyo. Umalis kayo dyan. Hindi kayo nakakatulong. What we need today is high cooperation between the people and the government. And that cannot be achieved with people and the government telling the people that the president and his administration is not serving the people, is killing the people. Lagi niyong sinasabi, binabanggit yung mga abogadong namatay, itong mga human rights advocates na to na namatay. You are always ascribing it to the president and the administration, and both the police and military personnel. Pero wala naman kayong ebidensya. Ulit-ulit na sinasabi natin, mas ang nakikinabang sa patayan na yan ng mga membro ng CPP and PNDF na pinalalabas ng human rights advocates, mas nakikinabang dyan ang teroristang samahan ng CPP and PNDF. Bakit? Sapagkat meron kayong issue dahilan na nagagamit laban kay Duterte, laban sa ating gobyerno. Kung walang mamamatay na kasamahan ninyo, napapatayin ninyo, wala kayong masasabi laban sa pamahalang ito. Wala kayong dahilan para pumunta sa ICC. So, kailangan yung pumatay ng mga kasamahan ninyo. At ang papatayin nyo, yung
kasamahan nyo na kritiko sa gobyerno para sabihin kaya yan pinatahimik, kaya yan pinatay kasi kumakalaban sa gobyerno. Kaya pinatayan. Pero sa totoo lang, kayo din pumatay niyan. Hindi gago ang sambayanan para lakuhin nyo. Ang masama dyan, sumisweldo kayo mula sa pera ng gobyerno at ginagamit nyo lang para pabagsakin ang gobyerno. Napakasama nyo. At ikaw, Bagaporo, inuulit ko. Kaya ang simbahan nasisira dahil sa iilan na katulad yung mga komunista. Mga kasama, makakaliwa ng mga pare, madre, at obispo. Bakit? Matanggap kayo ng lagay mula sa ninakaw ng mga samahang teroristang ito. Ang paraan mo yun para kumita is extortion. Sinisira nilang kinabukasan, lalo na ng mga kabataan nire-recruit para maging NPA. At ikaw, Bagaporo, sabihin hindi mo alam yan. Pero sumusuporta ka pa rin. Sa halip na tulungan mo ang gobyernong ito para mapadali natin na matapos yan. Yung labanan na yan, laban sa mga NPA. Ikaw pa rin ang tumutulong sa kanila. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng paninira sa gobyerno. Yun naman ang gusto ng mga yan. Estratehiya nila, siraan ang gobyerno. Kaya kayo ang katulong nila para gawin ito. Nang sa ganun magalit ang sambayanan laban sa gobyerno, mag-aklas, sumama sa kanila sa pag-aaklas laban sa pamahalaan, sa pamamagitan ng pagsasabi na itong pamahalaan na ito mapaniil. Itong pamahalaan na ito mahilig pumatay sa mga taong walang kasalanan, mga tao na nakikipaglaban lamang para sa kanilang karapatan, laban sa kaapihan ng mga kapulisan. Pinasasama yung mga pulis at military. At sinong mabuti? Ang NPA? Bagaporo? Yan ba? Yan ang sinasabi mong mabuti? Yun ang sinasabi ni Carlos Harate. Itong mga pulis na to, killer. Sinasabi ng human rights, killer. At sino gagawin yung tagapagtanggol sa sambayanan? Yung mga NPA, hindi ba killer sila? Mas marami silang pinapatay, mga kasamahan nila. Hindi lalo na nung hindi nila kasamahan. Kasalanan ng isang pulis dahil sa kanyang personal na sirkumstansya, sasabihin mo, kasalanan ng buong gobyerno. Anong purpose? Para lang galitin ang sambayanan laban sa gobyernong ito. Anong ginagawa nyo? Hindi kayo nakakatulong. Sinisiraan nyo. Kaya pinapanawagan natin, samantalahin natin ang pagkakataon ito. DOJ, again. Number one concern mo to. As the legal department of the government. Di para? Hanggang upo-upo lang dyan. Napapugi-pugi. NTFL-CAC. Ang CHR. Tingnan nyo kung kapag may makuha kang ebidensya na itong mga ito ay talagang yung mga nakaupo dyan, kung talagang yan ay mga komunista, because it really appears, kasuhan nyo para matanggal yan. At kahit itong mga simbahan na to, itong mga obispo na to, this is the time where the government has to
activate to the utmost. Since we are launching war against the CPP, NPA, NDF, all fronts, kailangan tignan itong mga nagkukunwari under the guise of human rights. Pero nagpapagamit naman sa mga komunista, sa mga CPP, NPA, NDF, lalo na po itong mga nasa gobyerno, pinasweldo ng gobyerno. Katulad po si Brosas. Stop police brutality. Dapat ang ipa-stop mo itong CPP, NPA, NDF atrocities, brutalities. Nagagalit kayo na napapatay yung poser, yung addict, kaya ayaw nyo ng death penalty sapagkat ang makasamahan nyo talaga ay mga kriminal. Takot kayong maparsahan ng kamatayan yung mga army nyo, mga kriminal. Yan ang totoong dahilan. Mga kababayan, kapatid, kaibigan, huwag po tayong paluluko sa mga kalabang ito ng gobyerno. Gumagamit ng isang isolated case para sabihin, i-project nila na ganito kasama ang ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. Ganito kasama ang kapulisan at ang military. Hindi po totoo yan. Mayroon pong iilan na mga rotten eggs dyan sa hindi natin po maitatanggihan. At isa din po yan sa mga itinuturing nating kalaban. Mga pulis, mga military na mga talagang masasama, ginagamit ng kanilang posisyon para patayin ang mga sibilyan. Kalaban din po natin sila. Kaya nga, we are asking everyone, ordinary citizen, to police against this military and police personnel. Na kung mayroon tayong nakikitang kabulastugan, mayroon tayong nakikitang kalukuhan na kanilang ginagawa, ipaarating natin sa kinaukulan, sampahan ng demanda sa tamang binyo para po matanggal yan. At huwag po tayong matatakot na tumistigo laban sa mga ito so that they can be prosecuted, they can be dismissed from the service. Because we cannot tolerate this kind of people within the police and military community. So yan po yung ating panawagan sa mga kababayan. But again, it is not true that we tolerate the president especially and his administration is tolerating malpractices in the service. Hindi po. Itong Commission on Human Rights, itong si Bagapuro na ginagamit ang simbahan para udyukan ang sambayanan. Ginagamit ang insidenteng ito sa panikitarlak katulad ni Kiko Pangilinan, ng kanyang anak na si Frankie, mahilig makialam, wala namang alam, nagpapasikat lang, nagpapapansin. Dahil hindi maging artista, hindi katanggap-tanggap ang
So, para mapansin ito, panay ang atake kay Duterte. Kung nagbabala kang maging senador, hindi ka iboboto sa bayan ng Pilipino. Masama ugali mo sinungaling ka Mana ka sa daddy mo. Alam mo, maraming mga minor criminals. Dahilan yan sa daddy mo Ba namang 18-year-old kahit magpababa, below 18-year-old kahit makagawa ng krimen, in the eyes of the law, innocent. You cannot prosecute them. 17-year-old in 11 months, kahit pumatay, innocent pa rin, because of the amendment he introduced to the revised penal code as to age of criminal liability, binabaan. Yan ay pagmamalaki mo. Kaya ngayon ang sinasabi noon na kahit ma-rape, hindi pwede parusahan. Kahit ikaw ma-rape, hindi pwedeng parusahan yung rapist. Basta yung rapist minor, below 18. Sino ba may gawa niya? Ang alam ko, yan lang ang batas na na-sponsor ng daddy mo Palpak pa. Kaya dapat yan maamindahan. Ibalik sa dati. For the time being, mga kaibigan, kababayan, marami pong salamat at magandang gabi. Before we end, we invite everyone to subscribe our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi sa lahat.